So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is a very good day. Kung saan finally, makakagawa na ulit ako ng content tungkol sa tambalang tsetae. Ngayon mga kahombre ko, itong video na to ay patungkol kay Cherry at Boy Tapang. Ito sa totoo lang, nakita ko yung video ni Cherry White. Kung saan pinapakita ni Cherry White na okay na sila ni Boy Tapang. Nagkaharapan sila, nagkita sila sa birthday party, no? Ngayon, para sa akin, mga kahombre ko, sa nakikita ko lang, no? Para sa akin, niloko talaga tayong lahat ng dalawang ito, ng tambala na yan. Kasi hanggang ngayon, dahil parehas silang mahina, automatically, alam nyo na yung next. Automatically, ang gagawin nila, kailangan ulit nilang humakot ng views. In fact, makikita nyo, sa mga upload nila ngayon, sa upload ni Cherry White, kitang-kita nyo, sobrang lakas na naman. Because nasa iisang frame lang sila. And uulitin ko, yun po ang gusto ng mga Pilipino na fairy tale. Isang maganda at isang pangit nagkatuluyan. Real talk lang, ha? Hindi tayo sa naiinggit ako or something like this. Hindi sa ganun, man. I'm already good. Nandito lang ako para basahin lang kung ano ang mga kaganapan sa social media. Okay? So ngayon, andito na tayo. Nagkaayos sila, nagkapatawaran sila. Alam mo, sa nakita ko, Ronnie, you are so lucky. Kasi sa totoo lang, kinasuhan po siya ni Cherry White and actually, patuloy ang kaso. I was waiting na magkaso si Boy Tapang kay Cherry White. Pero, ang nangyari dyan, after ng lahat ng kalokohan na pinaggagawa ni Boy Tapang, nag-live pa siya at kung ano-ano pang nasabi niya kay Cherry White, di ba, few months back. Yun na, tumahimik na siya. Akala naman ng lahat, nagkaso na si Boy Tapang. Yung pala, purong salita lang ang ginawa ni Boy Tapang. Alam niyo yun? Si Cherry White talaga yung gumawa ng aksyon at talagang nagkaso siya. Para sa akin, mga kahombre ko, ang ganap at ang storyline na naman ito is magkakabalikan sila. Yan lang yun, man. Wala nang iba. So, lolokohin na naman po tayo ng dalawang ito. Okay? So, in this case, sa nakita ko naman, dapat talaga, Boy Tapang, magpasalamat ka sa nanay ni Cherry White. Kasi sa tansya ko, sa nakikita ko, siya talaga yung motibo kung ba't kahit papano hinarap ka ni Cherry. Yung part kasi na yun, mga kahombre ko, like super legit yun, ha, yung galit nila sa isa. Totoo yun, ha. Pero syempre, sa isang banda, ang hirap isipin ngayon na paano kayo makakapagbalikan, ano? Magbabalikan kayo after all that is happened. Parang medyo nakakapag-isip yun na, teka, niloloko mo ba kami? Niloloko nyo ba na naman ng mga tao? Ano bang plano nyo talaga? Parang ang gulo, gets nyo? Matapos magsiraan ng malala, biglang magbabalikan. Exactly like Zainab at Skastakli ilang beses. Tinry, pero wala talagang nangyari. Parang ang Zainab at Skastakli, ang kulang ngayon, if ever na magkabalikan sila, magkakaanak sila, tapos maghihiwalay ulit. Pili ko parang ganyan yung pwedeng mangyari. Hindi tayo sure. Nitong mga nakalipas, napansin din natin na definitely si Cherry White, mga kahombre ko, para sa akin, sa nakikita ko, talaga naka-move on na si Cherry. For sure. Si Boy Tapang, sigurado naka-move on na. It's been a long time, plus they are very young. Wala naman silang mga asawa. So, alam niyo, hindi naman sila mag-asawa. So, okay lang yan. Mag-partner lang, jowa-jowa lang. Kaya easy lang yan. Easy come, easy go. Diba? Parang sa pera, easy come, easy go. There's nothing else to do, man. Ganyan talagang buhay. Ang napanood natin kay Cherry White was meron na siyang bagong naging boyfriend. Yung gwapo na, di ba? Pangalan ay JM Juris. Napansin ko sa tao na ito na sobra po siyang nagpaawa. Ano? To the point na sobrang dami niya po na storya na inilalabas sa social media na masama at wala siyang ginawa kundi magpaawa na magpaawa. Ito mga kahombre ko, nabasa ko lang to, no? Nabasa ko lang to through a comment ni Cherry White na binura niya, parang binura nitong JM Juris kasi takot to eh. Actually, kung makikita nyo naman na itsura nito, parang sobrang lambutin. Mas bagay pa naman talaga si Boy Tapang at si Cherry White kung sa akin, ha? Kasi talagang ito, lambutin to. Alam nyo yun, parang asang-asa lang to sa pera ni Cherry. Anyway, tingnan nyo ha. Sabi ni Cherry White, after all that's happened dito, kasi wala siyang ginawa kundi magpaawa siya, paawang-paawa siya, Pacboy style, alam nyo yun, dun sa Facebook niya, kung mapapansin nyo. Okay lang lahat ng batikos nyo sa akin, sabi ni Cherry. Una sa lahat, yung schedule namin sa Cebu, alam niya yan, nakaset yan bawat lakad. Yung inuman sa Treasure with other vloggers, alam niya yan. Nakasked na yan, pinakilala ko pa siya sa lahat ng vlogger, JM, remember. Naging tropa mo na sila lahat.
may ticket kami, pero anong ginawa niya? Sinayang niya. Paalis na kami, hindi siya pumunta kasi ano nangyari, pinairal na naman niya yung pride niya. Anong dahilan ng away namin? Umagang-umaga paggising, iba timpla niya. Sinong di maiinis? Paalis na kami, wala pa siya. Anong gusto niya? Last minute, puntahan ko siya. Sa dami namin, kung pupunta pa ako sa kanila, malilate kami lahat na nakaimpake na. Ang nangingibabaw kasi palagi sa'yo, JM, yan pride. Bakit nga ba tayo nag-away ng malala? Paulit-ulit, diba? Bakit hindi na lang natin ipaliwanag sa taong totoo? Nababasa ko dito parang ang sama-sama ko sa'yo. Ikaw mismo, di ba, nagsabi na hindi mo sisirain mental health ko? Nasaan ang nilampong ko dyan sa mga video ko? Masama bang sumayaw ako, magpakasaya? Di ba nakasked bawat lakad natin sa Cebu? Pero anong ginawa mo? Paliwanag ka ng maayos. Lahat ng pagtulong at pag-ayos ko sa buhay natin, alam mo yan. Ang gusto mo sa simpleng sorry maging okay agad? Ang hirap kasi sa'yo, pinapaliwanag mali mo. Ang hirap kasi sa'yo, pinapaliwanag mali mo. Ang gagawin mo, uungkatin mo ang nakaraan ko, sinong di maririndi. Palaging ganong partner kita, pinagkatiwalaan kita sa mga pangit na nakaraan ko, kaya kinuwento ko. Tapos isusupalpal mo sa akin kapag nag-aaway tayo. Kahapon binlock mo ka until now, JM, 29 na tayo, still ganyan ka pa din. Narinig natin ang side ni Cherry at ayan talaga yung totoo for sure. Kasi ang mga lalaki po, ganyan ang tendency kapag syempre wala nang choice tong JM, itong juris na to, wala naman to, hindi naman to sikat eh. So alam niya na once na naghiwalay na sila ni Cherry, it's over for the guy. Tapos na ano namang makukuha mo sa pagpapakyut-pakyut mo, content creator ka ba? Hindi ka content creator, wala kang kwentang tao. Kaya ngayon, ang gagawin mo, sisira mo na lang si Cherry White. Well, magpapaawa ka para makuha mo yung kokonting fans ni Cherry White. Pero hindi tatagal yan. Hindi tatagal, mauubos at mauubos yan. That's life, man. Hindi naman habang buhay, pwedeng ganyan ka. Niwala ka, man. No, it's not gonna happen. So, para sa akin, mga kahombre ko, nabasa naman natin, no, ang hinaing ni Cherry, na dapat kasi sa relasyon nyo, walang ungkatan ng nakaraan. Tandaan nyo, tinanggap-tanggap mo si Cherry. Tapos biglang uungkatin mo lang din yung nakaraan kapag ka-bad trip ka, kalokohan yon. Ang niloloko mo dito yung sarili mo. Kung ayaw mo talaga si Cherry White from the beginning, dapat hindi mo papatulan kasi ayaw mo di ba? Kasi sinisiraan mo Kung ano man ang nakaraan ni Cherry White, maaring siya ay ganito, siya ay ganyan, but who cares? Pero tinanggap mo lahat yon kasi niligawan mo siya, minahal mo siya. So, ibig sabihin, wala na lahat yon, di ba? Tapos pag nababad trip ka, ganyan. Isip bata po ang tawag dyan. Tama si Cherry White, 29 na tayo, ganyan pa rin ang utak mo. Kaya habang buhay na tong papalpak, tong JM na to, I'm so excited to see this guy fall. Kasi wala naman Alam niyo yun, minsan sa totoo lang naaawa din ako dito sa Cherry White na to kasi sobrang dami niyang maling choices in life. Tulad itong pakikipagbalikan niya kay Boy Tapang if ever. Tas dito sa lalaki na to. Wala po, alam mo Cherry, wala kang mahahanap na tamang lalaki kung ganyan ang movement mo. Sabi mo, nag-inom-inom ka, kung sino-sino kasama mga vlogger. Siyempre, actually sa isang lalaki, pangit din yun Nakalalaki din yun sa isang banda. Sana, Cherry, ayusin mo talaga yung sitwasyon mo. Ituwid mo talaga yung buhay mo. Try mo lang. Di ba? Tanggalin mo yung alcohol sa buhay mo. Tingnan mo. Mas lalong magiging magandang buhay mo. Maganda ng buhay mo, as I can see. So, mas magiging magandang buhay mo if ever na gano'n ang gagawin mo sa life mo. Lifestyle, man. Nandun lang naman lahat Bakit yung mga greats wala talaga dyan, di ba? Because mga mabababa lang na tao ang naghahanap ng ganyang klase ng ligaya, Cherry. Lalo na at nasa labas ka, kung ano-anong party pinaggagawa mo, tas sikat ka, syempre may partner ka, what the hell? Syempre masakit yon, di ba? Kahit naman kanino. Pero in this case, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Pero ang pinakatama mong ginawa, hiniwalay mo sila parehas. Very good, man. Diyan ako sa'yo. One love. Good fucking vibes.